Ito pa rin yung one of the best vampire movie na napanood ko. Magsisimula ito around 1800s kay Louis na isang mayamang lalaki na ayaw ng mabuhay pa. Isang araw, dito niya makikilalang isang vampira at ito nga si Lestat at bibigyan siya nito ng regalo at ito nga ay yung gagawin siyang vampira din. Sa bagong buhay niya ngayon bilang vampira, dito nga mababalot ng kadiliman yung buhay niya kasama si Lestat. Dito sila maraming aatakihin, babawian ng buhay na makakaapekto sa kanilang dalawa at sa mga tao sa paligid nila. At ito nga yung magiging rason na magdadala ng maraming problema na aabot ng ilang dekada at siglo nila bilang mga vampira. Title ng movie, Interview with the Vampire. Kahit gaano kadugo to, childhood movie ko to, isa to sa mga pinakapaborito kong vampire movie kasama yung Fright Night, Daybreakers, Blade, What We Do in the Shadows, tsaka syempre yung Dracula Dead and Loving It. Tsaka Christian Slater, Tom Cruise, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, and Brad Pitt sa iisang movie. Sobrang iconic pa dito nung linya ni Kirsten Dunst na I want some more. Nung pinanood namin to nung isang araw, ngayon ko lang na-realize na may pagka-horror pala tong movie na to. Kasi nung bata ako nung napanood ko to, ang pagkaka-perceive ko dito para siyang action drama. Pero now, nung dinewatch ko nga, may pagka-comedy and horror din pala siya. Mga times na nakakagulat, nakakatakot, at nakakakilabot din dito. Slow burn yung film, and ito yung klase ng movie na parang kang nagbabasa ng libro in terms of the flow. Gusto ko naman yung storytelling ng film that there's a time for everything, like kahit may comedy, drama, and horror siya, ramdam mo pa rin yung emotion ng bawat sequence at hindi awkward yung placing ng mga scenes. Sobrang nagustuhan ko rin yung performance ng lahat ng mga actors nila dito na kuhang-kuha nila yung kailangan ng character. Siguro in terms of story, medyo nakulangan ako lalo na doon sa may third act up to the end na parang tinapos na lang talaga nila. Pakiramdam ko kasi parang meron pa silang pwedeng magawa and ma-explore within that time na hindi naman nila agad kailangang mag-time skip papunta sa may present. I also love how they build up the relationship of Louis and Lestat pero sana lang mas nagamit and na-explore to towards the end. Pero parang okay na rin naman yung ginawa nila. There's also some scenes lang that doesn't make sense to me, like his attack doon sa may church, doon sa may bandang dulo, sa mga kapwa niya vampira, at kung paano niya sila inubos lahat. Like, paano niya basta-bastang nagawa lang yon tapos hinayaan lang siya considering yung ginawa sa kanya, like literal, na last scene before yon. Lastly siguro, since this is a vampire film, a lot of their skills and uniqueness wasn't explored that much then, that there are times na parang hindi consistent yung action and skills nila, and I do get naman na iba-iba yung powers ng mga vampires, pero yun lang. Overall, this film is still a classic and a film na panonoorin ko ulit in the future. Kung nagtataka kayo kung paano ko ito napanood sa sinihan, merong Thrill Fest yung Ayala Malls and ito yung mga schedules nila kung gusto nyo mapanood. Meron silang Nightmare and Gremlins, so ayun. Again, ang title ng film, Interview with the Vampire, and ang torta rating ko ay 7 out of 10.